Naku ha, Joel, may pagsabog kagabi sa May Cubao. 6 ang nasugatan dito. Alamin ka natin ang latest na nangyaring yan kagabi. Makibalita tayo kay Oscar Oida. Oscar, kamusta? Yes, Susan, Joel. 6 ang sugatan makaraang mangyari kagabi ang isang pagsabog sa may EDSA southbound lane bago sumapit ng Cubao, Aurora sa Quezon City. 4 sa mga sugatan nakasakay sa isang bus na nagkabutas-butas ang gilid. Pero mas malala raw ang tinamong sugat ng 2 bystander kabilang ang vendor na si Romel Simporios na noy natutulog daw sa may bangketa. Sa uka na nilikha ng pagsabog, di may pagkakailang malakas ito. Kapansin-pansin din ang mga pinsala na tinamo ng mga establishmento sa lugar. Kung magpapasiyan ang kwento ng driver ng nasabugang bus, tila may napansin daw siyang girian bago ang nasabing pagsabog. Unang inakalang pillbox ang sumabog pero base pinakahuling pagsiyasat ng mga QCPD bomb squad, lumalabas na granada ang sumabog. Naisugod na sa ospital ang mga sugatan at kalaunay nakalabas din agad maliban sa nabanggit na 2 bystander na natiling under observation sa ospital. Susan, Joel? Okay, maraming salamat, Thank you, Oscar. Oida. At Joel, ito, kaugnay yung pagsabog ng isang granada sa Cubao, Quezon City. May makakausap tayo dahil 6 ang sugatan dyan, no? Si Superintendent Marcelino Pedroso, Jr. Superintendent, good morning. Good morning po, sir. Sir Joel and Ma'am Susan. Morning po. Ano po ang latest do sa investigation na ginagawa po ninyo sa pagsabog na yan ng granada? Sa ngayon po, patuloy po naman yung investigation natin. At may tinitingnan tayo na yung medyo nagkaroon po ng konting awayan o trouble nung madaling araw na bago po nangyari yung pagsabog. May natukoy na ho ba kayong suspect, Superintendent? Sa ngayon po, patuloy pa rin po. Hindi inibisigahan pa natin. Naghahanap pa po kasi tayo ng testigo. Kung sino pong maaari po makapag-describe kung sino pang suspect natin. Maliban doon sa 6, meron pa ubang nadagdag na mga nasugatan? Sa ngayon po, 5 lang pong naiulat natin na nagkaroon po ng, kumbaga sana tinatag natin na tinamaan po ng splinter o ng fragments ng pagsabog ng granada. Okay, Superintendent Pedroso, yung mga nasugatan po, lahat po ito bystander, wala po ditong mga, yung involved mismo doon sa kung ano man yung away. Wala po. Ang po kasi ang testimony ng ating mga yung mga nakita. Basta lang may narinig sila sumabog. Pati nga yung mismong nagtitinda ron ng dry goods. Oo nga, so si Frederick Pinol. Basta lang may nakarinig sila ng may nagagis ng isang bagay. Meron na lang sumabog. So sila lahat medyo blanco po doon sa nangyari. So yung 3, siyempre po, yung nakasakay po sa bus na tinamahan ng salamin. Yung splinter lang po yan. Puro minor injuries naman. Yung isa, naglalakad lang. At yung isa, sinasabi, natutulog. Pero iniimbisigahan po natin ng malaliman kasi malamang po talaga na nagkaroon po talaga ng parang gantihan po doon sa grupo. Meron ba kayo mensahe sa publiko para makaiwas sa ganitong mga pangyayari? Maging maingat sila? Paano? Opo. Lagi po natin sinasabi na lalo na po dito sa matataong lugar, lalo na po dito sa bandang EDSA, yung mga bangketa po rito na maraming tao. Pinag-iingat po natin lagi ang ating publiko, maging alerto po sila. At kung meron ano pong bagay na, kung anong merong bagay na biglang may tinapon o dyan, biglang talagang maging alerto at maghanap po kagad ng maayos na lugar na safety po sila. Salamat po, Superintendent Marcelino Pedroso.